Chapter 7. Ang baha. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noe ay 600 tanggulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet at ang kani-kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok, at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo at may ilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipo ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumab ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Chapter 8. Wala ng baha. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang 1 uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang 1 kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa ay laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe nakatina ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 tanggulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, 16 na ay lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mong maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili,
hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Chapter 9. Nakipagtipan ang Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasa ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako ay nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo sa mga ibon, pati sa maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Si Noe at ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japheth at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham ang ama ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japheth ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, o ikaw, Kanaan, ngayoy susumpain, sa mga kapatid mo ika'y paalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem, itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japheth. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan, at paglilingkuran si Japheth nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay.